Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pagtalikod ng bayang Israel at ang naganap na katahimikan sa loob ng mahabang panahon o yung tinatawag na 400 silent years. Ibabahagi ko sa inyo ang dahilan kung paano nga ba natalikod ang unang bayan ng Panginoong Diyos at kung ano ang kaugnayan nito sa 400 taon ng katahimikan. Kung gusto mo pala ng ganitong content, pakisubscribe lamang ang aking channel at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload. Huwag na nating patagalin pa, tuklasin natin ang hiwaga ng kasaysayan. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa pagtalikod ng bayang Israel sa Panginoong Diyos. Alamin natin mula mismo sa Biblia. Totoo bang natalikod ang unang bayan ng Panginoong Diyos? At kung oo, sa paanong paraan ito nangyari? Ganito ang sinasabi sa Daniel 9, talatang 11. Oo, buong Israel ay sumalangsang ng iyong kautusan sa pagtalikod upang wag nilang talimahin ang iyong tinig. Kaya't ang sumpa ay nabuhos sa amin at ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos, sapagkat kami ay nangagkasala laban sa Kanya. Pinatutunayan sa talatang binasa natin na ang bayang Israel ay natalikod sa paraang ang mga Israelita ay sumalangsang sa kautusan ng Panginoon. Hindi anya nila tinalima ang tinig niya, kaya't ang sumpa ay nabuhos sa kanila. Ang tanong, ano-ano ba ang mga halimbawa ng kautusan ng Diyos na sinalangsang o nilabag ng mamamayan ng Israel? Ganito naman ang pinatototohanan sa aklat ng Oseas 8, mga talatang 3 hanggang 4. Pero, itinakwil nila ang mabuti, kaya hahabulin sila ng kanilang kalaban. Pumili sila ng mga hari at mga opisyal na hindi ko pinili. Gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan mula sa kanilang mga pilak at ginto, at ang mga ito ang nagdala sa kanila sa kapahamakan. Pinatunayan dito na talagang itinakwil ng Israel ang mabuti o yaong paggawa ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Ilan sa mga nilabag nila ay ang pagpili ng mga hari at opisyal na mangunguna sa kanila na hindi naman pinili o hinirang ng Panginoong Diyos. Para po sa inyong kaalaman, dahil nga sa ang Panginoon ang pumili sa Israel para maging kanyang bayan, siya na rin mismo ang naglalagay noon ng hari at mga opisyal na mangunguna sa kanila. Pero dumating ang panahon na ang mga Israelita ay nagrebelde sa Diyos, na dumating sa pagkakataong nagmarunong sila sa paraang sila na ang pumipili ng gusto nilang manguna sa kanila. At hindi lang po yan, gumawa din sila anya ng mga Diyos-Diyosan mula sa kanilang mga pilak o ginto, na ang bagay na ito ay ang isa sa mga pangunahing kinamumuhian ng Diyos. Dahil ang Panginoon na rin mismo ang nagsabi na siya po ay Diyos na mapanibughuin. Ayaw niya na may kinikilalang ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya sinabi rin sa talata na ang ginawang ito ng Israel ang nagdala sa kanila sa kapahamakan. Bukod po sa pagsasariling kalooban ng Israel at paggawa ng mga Diyos-Diyosan, ano pa ang mabigat na kasalanan na kanilang nagawa sa harapan ng Panginoong Diyos na nagbunga sa kanila ng pagtalikod? Ganito naman ang nakatala sa ikalawang hari 17, 8 at talatang 17. At ginaya nila ang mga kasuklam-suklam na ginagawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan nila. Sumunod din sila sa kasuklam-suklam na pamumuhay ng mga hari nila. Inihandog nila ang mga anak nila sa apoy. Sumangguni sila sa mga manghuhula, gumamit ng pangkukulam at ipinagbili ang sarili nila sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon, at ito ang nakapagpagalit sa Kanya. Isa pa sa nagpabigat ng kasalanan ng Israel sa paningin ng Panginoon ay ang paggawa ng mga Israelita ng mga gawain ng mga pagano. Kasama dyan ang paghahandog ng kanilang mga anak sa apoy, pagsangguni sa mga manghuhula,
paggamit ng pangkukulam at ipinagbilian niya nila ang kanilang sarili upang gumawa ng masama na ang mga gawaing ito batay sa binasa natin ay kasuklam-suklam sa harap ng Panginoong Diyos. Ang totoo mga kaibigan, kung babasahin pa po natin ang napakaraming talata pa ng Biblia, dooy malalaman din natin na ang mga Israelita ay kapwa nagkasala sa laman, halimbawa sa paggawa ng sexual na immoralidad at maging sa kasalanan sa espiritu o yaong paglaban nila sa pinili ng Diyos na mangunguna sa kanila. At bunga ng napakabigat at patong-patong na mga kasalanan ng bayang Israel sa harap ng Panginoong Diyos ay ganito na ang naging pasya ng Diyos kanila. Sa Oseas 13, mga talatang 13 hanggang 14. Ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataong magbagong buhay, ngunit tinanggihan. Para siyang batang ayaw lumabas sa sinapunan, siya'y anak na suwail at mangmang. Hindi ko sila paliligtasin sa impyerno, hindi ko sila ililigtas sa kamatayan. Kamatayan, pahirapan mo sila, impyerno, parusahan mo sila. Wala na akong nalalabing awa sa kanila. Dumating po ang punto na ang Panginoong Diyos ay tuluyan ng napuno sa bayang Israel bunga ng patong-patong nilang pagkakasala. Sabi ng Panginoon, binigyan niya ang Israel magbagong buhay pero tinanggihan. Kaya dumating sa punto na pinarusahan na ng Diyos ang mga Israelita at wala na nga anya siyang nalalabing awa sa kanila. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na ang bayang Israel ay tuluyan ng natalikod at nalulung na sa paggawa ng iba't ibang uri ng kasalanan. At pagkatapos nito ay ang tinatawag na 400 silent years. Sa panig ng mga Protestante, tinatawag nila ang pangyayari sa kasaysayan na intertestamental period na sa bahagi ng simbahang Katolika ay tinatawag naman ito na deuterocanonical period. Ang pangyayaring ito mga kaibigan ay kapwa tumutukoy sa panahon na nasa pagitan ng Lumang Tipan o Old Testament at Bagong Tipan o New Testament ng Biblia. Batay sa tradisyon, ikinukonsidera na ang panahong ito ay may haba na 400 taon mula sa ministeryo ni Propeta Malakias na siyang huling aklat ng Lumang Tipan hanggang sa paglitaw ni Juan Bautista sa aklat ni Mateo na siyang unang aklat ng Bagong Tipan. Sa panig ng Protestantismo, tinatawag din nila ang panahong ito bilang 400 silent years o 400 taon ng katahimikan dahil ito anya ang mga panahon kung kailan hindi nagsalita, ni nagpahayag o nagpatotoo at lalong hindi nagsugo ng panibagong propeta ang Panginoong Diyos sa mga Hudyo nang ang mga ito ay tuluyan ng tumalikod sa Kanya. Ngunit sa panig naman ng simbahang Katolika, sa mga panahon daw na ito nagawa ang mga aklat deuterocanonico na kalaunan ay idinagdag ng simbahan sa mga aklat ng Biblia. Pero humarap ang mga aklat na ito sa iba't ibang kontrobersya sapagkat nang aralin ang mga aklat na ito ay napag-alaman ng mga dalubhasa at iskolar ng Biblia na karamihan sa nilalaman ng deuterocanonical books ay sumasalungat sa mga nilalaman ng orihinal na mga aklat ng Lumang Tipan. Gayuntin, nalaman nila na ang mga aklat na ito ay pawang gawa-gawa lamang ng kung sino at hindi ng mismong tao na sinasabing naglimbag daw nito. Halimbawa ay mga propeta daw. Sa makatuwid, pawang imbento lamang di umano ang mga aklat deuterocanonico at hindi magagamit sa katotohanan gaya ng mga orihinal na aklat ng Biblia na tiyakang kinasihan o ginabayan ng Panginoong Diyos. At sa panig naman po ng mga historiador, may ilang mahahalagang pangyayari ang naganap sa loob ng 400 silent years. Sa mga panahon anya na ito nagsimula ang pagkalat ng mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo mula sa Israel na itinuturing nilang homeland. Sa panahon din na ito nangyari ang pagsasalin ng Bibliyang Ebreo mula sa wikang Ebreo na naisalin sa wikang Aramaic at naisalin din sa wikang Grego. Pinaniniwalaan din na sa mga panahon na iyon na isulat at nagawa ang kilalang Dead Sea Scrolls
na nadiskubre nito lang 1946 hanggang 1956 sa mga kuweba ng Qumran na nasa Dead Sea, at nakapaloob din sa mga panahong ito ang pagtatayo ng mga sinaunang sinagoga na naging sentrong sambahan noon ng mga Hudyo at Samaritano. Sa sinagoga din isinasagawa ng mga Hudyo ang iba't ibang seremonya gaya ng pagkakasal, pag-aawitan, pananalangin at iba pang sagradong gawain.